Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Natalo ang Spurs laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 117-110 matapos umiscore si Anthony Edwards ng 28.7 rebounds 5 assists at 29.12 rebounds si Karl Anthony Towns at 11.10 rebounds si Rudy Gobert. At sa Spurs naman ay hindi naging sapat ang 29.9 rebounds 4 assists at 4 blocks ni Victor Wembanyama, at 25 points din ang naging ambag ni Devin Vassell, at ito na rin ang 5 winning streak ng Minnesota Timberwolves at may record na silang 6 win at 2 losses. At hindi rin naman magpapahuli ang naging laban ng Clippers versus Dallas. Dahil halftime pa lamang ay tinatambakan na ng Mavs ang Clippers sa score na 77-51 kung saan 26 points lead na agad ang nagawa nila. Matapos kumamada ng 27.6 rebounds and 5 assists at 24 points na rin si Kyrie Irving, habang sa Clippers naman ay 16 points na si Kawhi Leonard at 14 points si James Harden, ngunit 0 points nga si Paul George at 5 points lamang si Russell Westbrook. Hanggang sa second half ay hindi na nga mapigilan ang shooting ni Luka na umabot na sa 42 points na naging dahilan para lumobo pa sa 30 points ang kalamangan ng Mavs sa Clippers. Hanggang sa fourth quarter nga ay tuluyan ang bumigay ang Clippers para sa kanilang ikatlong back-to-back loss simula noong dumating si James Harden, natapos ang laro sa score na 144-126, 44.6 rebounds at 6 assists si Luka Doncic, habang 27 points at 6 rebounds naman si Kyrie Irving sa loob ng 28 minutes. At sa naging laban ng Lakers versus Phoenix Suns ay malaki ang kanilang pinagbago kung saan si Austin Reeves ay inalis sa pagiging starter ng team, matapos ipalit sa kanya si Cam Reddish na isang magaling na defender at shooter din pagdating sa tres. Ngunit malaking bagay nga ito dahil mukhang mas naging effective si Austin Reeves sa second unit, kung saan hindi na sila pinagsasabay ni DeAngelo Russell na kaparehas niya ring nasa position, at bukod dyan ay lumakas din ang kanilang second unit kasama sila Rui Hachimura at Christian, na sa huli ay nakuha nila ang panalo sa score na 119-122 at favor of Lakers. Lumabas na rin sa isang rumors na si Trae Young ang superstar na target ngayon ng Lakers para sa isang trade. Ang kulang kasi ngayon ng Lakers ay isang legit point guard na kayang gumawa ng play kahit nasa labas si LeBron, dahil pagdating kasi sa ilalim ay malakas na sila lalo na kapag nasa loob sina Christian Wood at Jackson Hayes, kung saan kaya nilang makipagsabayan sa malalaking center at kumuha ng bola para sa rebounding. Naayon naman sa report, para makakuha ng isa pang superstar ang Lakers ay kailangan nilang i-trade sina DeAngelo Russell, Rui Hachimura, Taurean Prince, Jalen Hood-Schifino at 2029 first round pick. At mapupunta naman sa Lakers sina Trae Young, Bruno Fernando at Wesley Matthews. Inuulit ko mga idol, ito ay rumors pa lamang na pwedeng mangyari at pwedeng magbago pa sa mga susunod na araw. Ang trade kasi na pwedeng mangyari ay sa darating na December pa, kung saan tinalikuran ni Trae Young ang kanyang trade bonus para sumali sa Lakers bago matapos ang buwan ng December, at siya din ang ika-14 na player pag makuha ng Lakers.